Sometimes, suffering is not about punishment, but purpose. Sino sa inyo dito merong problema? Nagdudusa. At hindi mo maintindihan yung iyong pinagdadaanan. I want you to believe this, that one day, mapapasabi ka na lang, kaya pala. Kasi mayroong purpose. Pero ngayon, hindi mo pa masyadong naiintindihan. Naalala ko tuloy itong storya na ito. One day, merong isang hari at meron siyang isang servant. In all circumstances, sa lahat ng bagay, maganda o mabuti, may problema o wala, ang sinasabi ng servant na ito sa kanyang mahal na hari, sabi niya, mahal na hari, do not be discouraged. Because everything God does is perfect. He makes no mistakes. And so one day, they went hunting and suddenly a wild animal attacked the king. Itong servant, pinagtanggol niya yung hari, pinatay niya yung animal. But unfortunately, hindi niya napigilan yung animal. Nakagat nung animal yung daliri nung hari at naputol. Nawalan siya ng isang daliri. Galit na galit ngayon. Itong hari, sabi ng hari doon sa kanyang servant, akala ko ba mabuti ang Diyos? If God was good, I would not have been attacked and lose one finger. Hindi ako mawawala ng daliri. But the servant replied, sabi ng servant, my master, despite all these things, I can only tell you one thing. God is good and everything He does is perfect. He is never wrong. Galit na galit yung may hari. Sabi niya, nawala na nga ako ng daliri. Ganyan pa pinagsasabi mo. Ayoko na sa'yo. Ipapakulong kita. Pinakulong niya. Yung tong kanyang servant kasi hindi niya nagustuhan yung narinig niya. Now, wala siyang servant. Later on, after a few months, itong hari, nag-hunting ulit. Lumabas siya mag-isa. Unfortunately, nung paglabas niya, na-capture siya ng isang tribo ng mga cannibals. Tapos itong mga cannibals na ito, they use human beings as sacrifice. So itong hari na ito, pagka-capture sa kanya, ito na, iaalay natin itong hari na ito, inilagay na siya dun sa altar. Tapos minanmanan siya, iniskan siya mura ulo hanggang paa. Maya-maya nakita, kulang siya ng isang daliri. Sabi nung tribe leader, hindi pwede ito i-offer. Kasi kulang siya ng daliri, hindi siya perfect sacrifice. Palayain nyo na lang yan. Walang kwenta yan. Ibalik nyo na yan sa pinanggalingan niya. Nakalaya yung hari. At tuwang-tuwa yung hari. Pagbalik niya doon sa palasyo, sobrang tuwa niya. Tinawag niya yung kanyang mga servants. Tawagin niyo yung nag-iisa kong servant na pinakulong ko. Totoo yung sinabi niya, mabuti ang Diyos. Pinatawag niya yung servant. Pagbalik ng servant, sabi niya, my friend. Friend na ang tawag. My friend, it is true. Ang bait nga talaga ng Diyos. God is really good to me. He is perfect. He makes no mistakes. He is never wrong. Sabi ngayon itong servant, bakit nyo naman nasabi yun? Why the change of heart? Sabi nung hari, alam mo ba, muntik na akong ialay at patayin ng mga cannibals, pero dahil kulang ang daliri ko, pinakawalan ako. Sabi niya, oh, that's good. True enough, God is really good. Sabi ngayon nitong servant. Sabi ngayon nung hari, pero meron akong tanong. If God is really good, why did He allow me to put you in prison? Ang bait-bait mo. Ang faithful mo sa akin. Sabi nung servant, my king, true, God is perfect and really good. He is never wrong. Kasi kung hindi niyo po ako pinakulong, siguradong ako yung kasama ninyo at ako ang iaalay kasi kumpleto ang mga daliri ko. Are you suffering right now? Do you have a problem? I want you to know this. I want you to trust that God will use your problem to reveal His power. Sometimes, God is allowing trials in order to showcase His glory. At tandaan mo ito, ang sakit-sakit ng pinagdadaanan mo ngayon, pero balang araw, you will wear it as a badge of honor and all the people will see that God is good, that God is powerful, that God is faithful because He turned your life around. Amen? Magtiwala sa Diyos.